Isaiah chapter 61, 1 to 4. Babasahin ko po yung 1 to 4 ng Isaiah. Basahin niyo po yung Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinangiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo, upang magtanyag ng kalugod-lugod na taon ng Panginoon at ng kaarawan ng paghihiganti ng ating Diyos, upang alipin ang lahat na nagsisitangis, upang iukol sila na nagsitangis sa Sion, upang bigyan sila ng putong ng bulaklak na kahalili ng mga apo, ng langis ng kagalakan na kahalili ng pagtangis, ng gamit ng kapurihan na kahalili ng kabigatan ng loob, upang sila'y matawag ng mga punong kahoy ng katuwiran na pananim ng Panginoon upang siya'y walhatiin, at sila'y magtatayo ng mga dating sira, sila'y magbabango ng mga dating giba, at kanilang huhusayin ang mga sirang bayan, ang mga nagiba sa maraming salit-saling lahi. Kaya kapatid, pinamama ng Diyos sa inyo, para alam sa mga kapagalan ng Diyos na inyong iyangat ang inyong mga katuwa, na samahin ko ang banal na kapayaya sa Diyos, na siyang yung kapagpapagsampa. Huwag kayong magsayang sa libutan ito, hindi magpapayang sa pangalaman ng pagbabago na iyong pag-iisip, upang makapinayan niyo ang buhay ng maluli at kakayaan ng Diyos sa kapagalan. Salamat sa pagbasa ng kanyang mga teksto. Hiligyan po natin kay Kuya Rudy ang panalangin. Amang banal na makapangyarihan po lahat, kami muling nagpapasalamat na makarinig kami ng inyong banal na salita. Dahil po namin na handa niyo po aming puso kaisipan upang tanggapin ang katotohanan ng papaloob sa aming binasa. Dadalayan namin magkaroon kami ng pusong nanguhaw lagi sapagkat sinabi niyo mapapalad ang mga nanguhaw at nangugutom sa katwiran sapagkat sila inyong bubusugin. Kami dalangin din ang inyong alipin na tinayo. Bigyan niyo po siya ng katalinuhan at inspirasyon upang maikayag ang katotohanan sa umagang ito at kayo ang siyang matanyag. Imaan niyo po kami ng Espiritu Santo habang kami nagpapatuloy. Sa pangalan po na ng Panginoon Jesus, pagpapagini. Amen. Ang pagkalat po ng ating pag-aaralan sa umagang ito, ang mensahe ng ating Panginoon na ibig niyang iparating sa atin sa umagang ito, acceptable year of service for the Lord. Year 2004 is coming to an end. 2014, sorry. And 2015 is about to begin. Ilang oras na lang o ilang araw na lang at darating na ang panibagong taon. Ang mga tao, mga kapatid, people now these days are preparing for their New Year's resolution. They're planning to renew their vows for the service of the Lord. They started to plan for the whole year next year, 2015. And they are starting to plan for their future in this year, 2015. But this morning, brothers and sisters, before we look for our needs for temporal things, this morning, the Lord wants us to prepare for our spiritual needs for the coming 2015. Amen. And I do believe that every one of us here wants to have a fruitful 2015. Every one of us wants to have a prosperous New Year. Happy New Year. Prosperous New Year. Gusto natin maging masagana ang ating taon.
Ang ating taong papasok, mga kapatid, ay hindi magiging prosperous, hindi magiging masagana dahil sa dami ng ubas, mansanas, pagkain sa mesa. Sigurado yung mga iba niya, may nakaprepare ng salad. May nakaprepare ng fruits for New Year. Sa paano ito, mga kapatid, magiging prosperous ang taong papasok sa buhay natin pag inuna natin ang napakalagang bahagi ng buhay natin. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. And that is our spiritual needs. So, mga ito, we're feasting in the manna of God from the first day of our convention. And this is our last day of our convention, and we need to give more attention to our spiritual needs before we go. Sa mga ito, mga kapatid, we want to have acceptable year of service for the Lord. What does it mean by acceptable? Acceptable means likely to please the person who receives it. To gain somebody's approval, it is agreeable, it cannot be rejected because it is acceptable. Nobody wants na ma-reject ang isang bagay na kanyang ginagawa. Diba? Nobody from among us who wants to be rejected. After all the efforts, after all the sweating, after all the time, money that we spend for the one we serve, and then after all of that, we will be rejected. That is a very sad thing. And that is why we are exerting so much effort because we want to please the one whom we are serving. Sa mga ito, mga kapatid, sa ating tema na napakaganda, desire to be a sanctified servant of God. Desire. I believe that God cannot work in us without our will and desire. He is working according to our heart's desire. Even though the Lord and our God loves us all, every one of us here, God loves us so much that He sent His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. But He cannot choose for us. Amen. God cannot decide for us. He can only decide if He sees the desire in our hearts. Sa mga ito, mga kapatid, our desire is very important to give our acceptable year of service for the Lord. We become servant when we accepted the Lord or Jesus Christ as our personal Lord and Savior. We have heard it from other preachers and the messengers of God's Word from the first day of our convention that we are called servant of God. It means when we are servant, we have a master. And of course, we are not the master. We are the servant. And the servant is not greater than the master. We are in the lower position. So it belongs humility. In the term of being a servant, it means we are serving. And if we are serving, it means we are doing something. We are not just sitting. We are not sleeping. We cannot serve if we are sleeping. So we need to become alive. We need to awake from our sleep in order to serve our God. The term servant denotes humility, humbleness of mind. Why we are called servant? One of our teachers in our school, who is a pastor, and then he wants to be called Reverend Pastor. I don't know if who among you have received my group message regarding the term servant. The term
or the title that we need to become great in God's kingdom and to be greatly honored and welcomed at heaven's gate is not most reverend, is not reverend, neither pastor, neither evangelist, nor teacher, nor church worker, or church leader, or Sunday school teacher, or missionary worker, not even deacons. Those are not the title that we need. The title that we need to carry when we want to be great in God's kingdom and to be greatly honored in the heaven's gate is the title of being a servant of God. Come ye, all ye, faithful servant, inherit the kingdom. Servant of God. Yes, we are called child of God. We are called children of God. We are called sons of God. We are called heirs of God. But we must not forget to carry the title of being a servant. When I sent that message to those people whom I know is serving the Lord, who are serving the Lord, and one of those is one of our teacher in the school where I serve and where I employ, and he is a pastor in one church in St. Vincent. And when he received that, he replied, and he said on his text message, I am sorry that you still carry the title with you as being a servant. I am not a servant of God. I am no longer a servant of God. I am a friend of Jesus. I am a child of God. And if my father is a king, I am a prince. And if my father is God, I am heirs of God. I am no longer a servant of God because a servant of God does not know the business of his master. I am sorry that you still carry with you that title. And then I replied, I told him, Sir, I'm so sorry if I disturbed your peace, but I am just sending that to not only to you. I sent that as group message. And most of the people I sent that, to whom I sent that, replied and said, Amen. Amen. Thank you. We are only servant of God. You are the only one who answered differently. And he told me, well, I am just sorry that your position is not similar to my position. The term servant is no longer applicable to me because I am a child of God and permanently is. And I told him, I am sorry, sir, that you are not carrying with you the title of being a servant. Because in the term servant, we are always reminded to keep ourselves humble before our master. Yes, we are children of God, but we are not only using the title as children of God because there is a tendency that we will become proud. Because we are heirs of God. All the privileges have been given to us by our Father in heaven if we are children of God. But the Lord is always reminding us that we are only servant of God to keep us humble in the eyes of our Master. It means we are not greater than our Master. So, Margarito, we are so glad that we are members of the servants of God. Can you tell your seatmate, brother, we are only servants. Sister, we are only servants. Don't forget that. Tell your seatmate at the right side, we are only servants. We are not master. Don't become proud. Keep ourselves humble before God. So, Margarito, mga kapatid, when we accept Jesus as our Lord and Savior, I want to give emphasis on this. We accept Jesus as our Lord and Savior. Amen. Savior, we accepted Him as Savior because He is serving us. He serves us. By dying on the cross, He serves us. He died for
as our Lord, it means we need to do something for Him. Because He is our Lord. He is our Master. And we are to serve Him. We are to follow Him. We are to obey Him. He must be the one to be obeyed and to be followed in our life and not ourselves anymore. Because we accepted Him as our Lord. If we know Him Lord, we are willing to follow to every command that He is to give to us. He will give to us. Mga kapatid, sa umagang ito, if we call Jesus our Lord, siya dapat na nasusunod sa buhay natin, hindi yung sarili natin. Kaya sino man tumanggap sa ating Panginoon, He is a new creation. He is a new creation. He has a new master. Our new master, when we accepted the Lord, is the Lord Himself, Jesus Christ, our Savior. Kaya hindi na tayo ang nasusunod. Ang Panginoon na we have been delivered from We were delivered from the bondage of sin. We are now a servant of God and a servant of righteousness. Now, mga kapatid, sa umagang ito, when we become servant of God, not all servants are faithful. Not all servants are faithful. But remember, brothers and sisters, ang i-welcome ng Diyos sa Kanyang kaharian sa pintuan ng langit are those who are faithful servants. Faithful. How to become faithful? We will become faithful servant of God if we are sanctified servant of God. What a beautiful message we already heard this morning about the importance of sanctification. The Church of God in the Philippines has been existing for so many years, and the Church of God never failed to preach about sanctification. This convention, mga kapatid, ang sanctification ay napakalagang parte ng buhay ng mga Christian. As a servant of God, in order for us to give acceptable year for the service for the Lord, we need to become sanctified servant of God. Alam niyo mga kapatid, ng ating Panginoon, nung siya'y nabarito sa lupa, He is our great example. When Jesus came into this earth, into this world, He did not come here to become a king. He came here to become a servant. He took the form of a servant. He did not wear crown. He did not wear purple robe clothing. He came here in a humble manner to give us example of being a servant. And He also sanctified Himself in order for us to become sanctified servant of God. Sa parang ito mga kapatid, magiging acceptable ang taong itong haharapin natin pag-uwi natin ang ating kanya-kanyang congregation if we will become sanctified servant of God. Being a servant is a great privilege. Ang maging servant, sabi nga ng mga narinig nating mga preachers, it is the highest calling on earth, being a servant. Ang pinakamataas na pagtawag ng ating Panginoon. Sa pagiging servant ng ating Panginoon, kailangan hindi lang basta servant. Kailangan tayo ay mapabanal. We need to be sanctified. We need to get sanctified. Why, mga kapatid? Why we need to become sanctified servant of God to give the acceptable year of service for the Lord? Because only the sanctified servant of God has constant victory over sin. Amen. I heard from one song this morning, now I'm sanctified. Lord, I could not remember the line of the song. Through His power I'm sanctified, and the Lord gives me constant victory. When we get sanctified, that's the only time that we will have a constant victory over sin. Admit it or not, when we accepted the Lord as our Savior,
sooner or later, we will commit sin if we will not get sanctified the soonest time possible. Pag hindi tayo nababalagad, mga kapatid, alam niyo mga kapatid, yung karanasan natin ng kaligtasan, that is why people don't believe that we can live above sin in this present world because they have experienced to fall into sin after accepting the Lord as their Savior. Why? Because they are not yet sanctified. I heard from the testimony of Brother Marty one night. He said that he backslid because he was not yet sanctified on that time. And when he sought the sanctification, that gave him constant victory over sin. And that is also the same experience we can have if we are going to obtain the experience of sanctification. We can only serve our Master fully if we are sanctified servant of God. Because we will have a constant victory over sin. We have the power to say no to sin, no to temptation, because we always believe that there is power in the blood of Jesus to keep us from sinning against God. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay laban sa kasalanan pag totally i-entog natin ang buhay natin sa ating Panginoon. Bakit mga kapatid? We do not need to follow the step of Peter when he was not yet sanctified, mga kapatid. Sa konting tukso na dumating sa buhay niya, ang sabi ng ating Panginoon sa 3 beses na titinakap ang manok, 3 beses mo akong ikakaila. And Peter yet very confident of his stand. Parang, alam niyo, pag ang tao tumanggap, ang Kristiyano, pag bagong tanggap sa Panginoon, feeling niya, napakalakas niya. Feeling niya, napakahusay, at very strong siya, very brave. Pag uwi ko, magpapatuto ako, tumanggap na ako sa convention, nagbautismo na ako. Pag uwi ko ng bahay, ganitong gagawin ko, ang dami mong plano. Isang pitik lang nandyan, baksa ka na. Bakit? We are defending our strength from ourselves. We need to get our strength from the Lord, from our Savior. And one of the reasons why so many people or so many Christians backslid because they are lack of power from the Holy Spirit. So paano ito mga kapatid? Makakaroon tayo ng kapangyarihan para pagtagumpay laban sa kasalanan. Pag naiandog natin ang ating buhay sa Panginoon, pag binigay na natin lahat ng ating kahinaan sa Kanya, lahat na umahatang sa paglilingkod natin sa Panginoon, magkakaroon tayo ng constant victory over sin. Bakit mga kapatid? Dahil wala na yung umangalyang sa kaloob-looban natin. So hanggang ito mga kapatid, the sanctified servant of God service will be acceptable years of service for the Lord this year 2015 if we are going into maturity. Ang isang tunay na napabanal, ang kalagayan ng napabanal na Kristiyano, the sanctified servant of God is growing into maturity. Nakakita na ba tayo ng bata? Yung bata na naglalakad, a little thing thrown in the path of a child will stumble him down. But for a grown-up adult or man, when you throw a stone on his path, he will walk over it. Tutungtungan niya yan. Hindi siya magpapatisa dyan. Ang bagong dumarating sa buhay ng isang pananampalataya ng isang Kristiyano, kapag siya'y bata pa sa kanyang buhay spiritual at hindi pa lumalago, hindi pa nag-mature dahil hindi pa natanggap ang sanctification, mga kapatid, konting gawin mo lang ng bato dyan na maliit, natitisok na. Kaya naririnig natin, bakit hindi ka na dumadalo? Eh kasi naman si sister, ang sabi niya, ganito daw ako. Ayaw ko nang dumalo. Ang dami niyang sinasabi sa ayaw ko na siyang pakita sa service. Ba't hindi ka na natin ang prayer meeting? Paano naman, pati sa prayer, babanggitin yung pangalan ko. Kaya ayaw ko nang dumalo. Bakit hindi ka na sa service? Kasi naman, nalate lang ako ng dating. Pinatamaan ako sa preaching. Ayaw ko nang dumalo. Mas mainam pang huwag nang dumalo. Napakataling matisod sa salita.
Pag hindi ka na nag-a-attend ng young people service, sila-sila lang naman eh. Out of place naman ako, hindi naman ako pinapansin. Hindi naman ako kinakamayan. Kaya sila na lang. Pero mga kapatid, if you are grown-up Christian into manhood and adulthood of spiritual life, mga kapatid, tungtungan na maglagay ka ng bato sa harapan niya. Mas mataas pa rin ako sa'yo. Tutungtungan kita. Stepping stone or stumbling blocks. Ang mga umadang sa buhay natin, mga kapatid, if you are sanctified servant of God, we can give acceptable service for the Lord this year 2015 if we are growing into maturity, and it can only happen if we are sanctified servant of God. Ang tunay na napapanan, mga kapatid, bakit kailangan napapanan tayo para maging katanggap-tanggap ang paglilingkod natin sa Panginoon? Ano yung mga kapatid, sapagkat sa karanasan ng lubos na pagpapakabanal, sabi nga dito, kung babasahin natin dito sa 1 Corinthians chapter 13. If we will read 1 Corinthians chapter 13 verse 11, nang ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayon na ganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Mga kapatid, this year 2015, kailangan iwanan na natin ang pagiging bata. Kailangan tumanda na tayo, mga kapatid. Ang dami ng tumatanda sa atin, hindi na may kakaya. Nakukulunod ng balat. Pumupati ng buhok. Humihina ang ating katawan. Our body is getting weaker and weaker. Our hair is getting grayer and grayer. Our strength is declining. Mga kapatid, sa umagang ito, lumalakas ang ating espiritu kahit humihina ang ating katawan. Kapag tayo, mga kapatid, ay lubusang nagandog ng ating buhay sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pagtanda is inevitable. Hindi maiwasan yan. Kaya kahit paanong paganda natin, tatanda pa rin tayo. Hindi mo ba, mga kapatid? Hindi maitatago ang wrinkles. Hindi maitatago ang puting buhok. Maliban doon sa mga nagpapakuna ay mga kapatid, putong ng katwiran ng puting buhok. Huwag niyong kulayan niya dahil guwapo pa rin kayo kahit maputi ng buhok niyo. Sa mga bantal ng mga Kristiyano, lalo na sa asawa ninyo, kayo ng pinakamaganda at pinakagwapo. Napabanal kayong pag-asawa. Kasi hindi, baka may ibang mas maganda. Sa parang ito, mga kapatid, kailangan nag-grow tayo. Iwanan na natin ang mga bagay ng pagkabata. Sabi nga ng ating binasa, when I was a child, I spoke like a child. Ano bang salita ng mga bata? Eh, bakit sila? Mga kapatid, pag nag-mature tayo, hindi na tayo gano'n. Hindi tayo nanggagaya ng mga mahihinang Kristiyano. Alam mo namang mahina sila manggagayahin mo? Ang gayahin natin yung mga matatatar. Nakaka-discourage, ang tatagal na nila, ganyan pa rin sila. Eh, kung sila tingnan mo, ang tingnan mo. Nakaka-encourage naman si Pastor, hindi na makalakad, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Sinaantin na natin. Ito yung mga magpapahina ng ating loob. Dahil kahit saan tayo pumunta ng mga pagkakatipan, wala tayong makikita kongregasyon. Ang lakas ay malakas. Merong mahina dyan, mga kapatid, and that is why we need to get sanctified in order for us to understand every condition of our brethren in the Church of God. Hindi yung pag nakakita lang tayo ng konti kapintasan ng gano'n bang Kristiyano. Mga kapatid, we need to understand the Christian experience. There is a level of growth for Christian experience. We do not need to compare one brother to another brother. We need to love him as he is. Kung natin hanapin sa isa yung katanggihan ng isang kapatid, we are individual. We have individuality. We have a unique personality. Mga kapatid, sa mga ito, mga kapatid, we need to grow spiritually. We need to get deeper
childlike. Childlike is positive attributes or characteristic of a child. Inosente. Lahat ng sabihin mo, papaniwalaan. Bibigyan kita ng lollipop. Baniwala ka. Sumama ka lang sa akin. Kikidnapi ka pala. Ganyan ang mga bata. Napakadaling magtiwala. Napakadaling maniwala. Ganyan ang kailangan sa mga Kristiyano maging bata. Positive characteristic of a child. Always believing. Always trusting the Lord. Pero when it comes to negative characteristic of a child, dispel all those things. Iwanan natin ang lahat ng yan. Dahil ang pagiging childish, it means deteriorated of with mental age. Ibig sabihin, ang tanda ko na, isip bata ka pa rin. Puti ng buhok, para pa rin bata. Kaya pag narating natin, sa baka naman childish? Ay, bakit yan pala ako? Para akala mo, sabi sa'yo, you look younger than your age. Kung sinabi yung childish, wala sa face yun. Nasa attitude. Negative attitude. Mga kapatid, kailangan iwanan natin ang childish attitude, mga kapatid. Ang ugaling pagkabata, matampuhin, maramdamin. Kumusta tayo pag nasa bahay? Sino kayang bata sa bahay? Baka yung mga parents bata rin. Kasi lahat ng hawakan, boom! Bakit? Konting bagay lang mainit ng ulo, tumatagod na, nainis lang, nagsara ng pinto, blah! Tingin ng tubig, o ayan, brat, basag na yung baso. Lahat, pati tuwalyang binababa, gumagalabog. Pag sumigaw na nagsalita, abot sa kapitbahay, malayo pa yung kapitbahay, naririnig ng nag-aaway, ang mga mag-asawa ang natataas ng boses. Mga kapatid, we need to grow spiritually. We need to grow into maturity, and we can only obtain that experience when we can sanctify. Because a sanctified servant of God is easy to follow the will of God, and he is willing to be corrected, he is willing to be rebuked, he is willing to refine himself for the glory of God. He will not tell to his brother or sister, talagang ganito na ako. Ganito talaga ako eh. Kasi nung hindi pa ako Kristiyano, ako ay leader ng mga sundalo, kaya ganito talaga ako. Hindi na ito magbabago. Dahil lumaki akong sundalo. Lumaki kasi ako na may inaapi-api, kaya ngayon, Kristiyano ka na, nagpapaapi ka pa rin. Kaya ang ganun, ano? Mga kapatid, I don't believe that if we obtain the sanctification, our hearts has been purified from all sins, we are willing to change. We are willing to refine our character for the glory of God. Amen. If someone told us, sister, parang ang tapang-tapang mo magsalita. Minsan nakaka-hurt ka na. Eh, pag nasaktan ka, hindi ka nagbabanal. Hindi mo sasabihin natin, mga kapatid. Hindi sasabihin natin, mga kapatid, pasensya ka na, hindi ko sinasadya. Hindi mo sasabihin na, hindi ka pa nagbabanal, ba't ka nasaktan? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Mga kapatid, kahit gano'n ka totoo ang sinasabi natin, kung ina-express natin yan, nang hindi nadadama ang pag-ibig, walang dating na katotohanan sa sinasabihan natin. Amen. Tandaan natin yan, the truth must be preached with love. Amen. The truth must be taught with love. Amen. Unless we teach it with love, no one will hear us, no one will believe in us unless they know that we love them. No one cares unless we love them. Kailangan mga kapatid nararamdaman. I read from one of the posts from Facebook. I read the post of God on Facebook about having the authority to preach the gospel. We are preaching the word of God. It does not mean that you have all the authority greater than our master to tell everything you want to say, even though it hurts the people who listens to you, and you don't care. Kahit
kailangan nagsasalita tayo ng merong pag-ibig. Amen. Kailangan nadala tayo sincerity. Kailangan nandun yung pagmamalasakit. Yes, the Word of God is like a sword. Double-edged, nakakasakit. Pero behind that hurt, that pain na mararamdaman natin, there is an denying truth that we feel the love of God. Sa likod ng napakasakit na salita na yan. Dahil kung hindi, mga kapatid, we will feel discouraged instead na tayo ay may courage. Sa umaga ito, mga kapatid, we need to grow. Sa paglilingkod natin sa Panginoon, pag tayo lubusang pinabanal ng ating Panginoon, it denotes maturity in Christian grace. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 14, verse 20, sabi niya rito, 1 Corinthians chapter 14, verse 20, mga kapatid, huwag kayong mga kababa sa pag-iisip. Gayunman sa kaalayan ay magpakasanggol kayo. Datapon sa pag-iisip, kayo'y magpakatao. It is good to look younger than your age. Diba? Yung iba dyan, todo ngiti. Ilang taon na, sister? I am 36. Oh, you look younger than your age? Diba? Kasi, 36 na pala siya. Tuwang-tuwa siya ng ganon. Pero alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Pagdating sa pag-iisip, kailangan magpakatao tayo. Okay lang na hindi tayo tumatanda sa itsura. Pero pagdating sa isip, tumanda tayo. Sabi nga naman matatanda, ang tatay mo tumanda nang walang pinagkatandaan. Mga kapatid, dapat sa pagdating sa Christian life and Christian living, because Christianity is a growth. If we're not growing, we are losing something. So we need to increase. We need to grow. And we need to get matured in our spiritual journey. We are getting older, we are getting weaker. Kailangan, mga kapatid, we are getting mature in our spiritual life. Mga kapatid, sa umagang ito, sa buhay natin, para maging acceptable year of service for the Lord, ang taong papasok na ito, mga kapatid. Kailangan sa ating buhay na ito, we need to experience sanctification, because only the sanctification, in sanctification we can only keep ourselves pure in this simple world. Napakagandang maging maranasan ng kadalisayan ng puso, ang kalinisan ng puso. So, umagang ito, mga kapatid, there is only one religion mentioned in the Bible. This is the religion of Jesus Christ. In James chapter 1, verse 26, James chapter 1, verse 26 to 27. Kung sino man ay nag-iisip, if any man among you seem to be religious and break out not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. If any pure religion and undefiled before God, ang talisay na reliyon at walang pangis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito: dalawin ng mga ulila at mga babaeng pao sa kanilang kapigatian at pag-ingatang walang pangis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Kaya ba natin, mga kapatid? Hindi natin kaya pagsagan ang ating sarili, but by the grace of God, we can. By the blood of Jesus, we can. We can keep ourselves unspotted from this sinful world, and that is what God wants us to be in this year 2015. I kept on telling the brothers and sisters during convention that during convention we have 5 days of feast. Nag-fiesta tayo sa mga pagkain spiritual. Napakasarap ang nandito, mga kapatid. Kamay ka lang, kamay. Sige, kamay. Kamay. Ang dami, puro good morning. Walang masasabi sa'yo, what is good morning? Walang bad morning. Puro good. Laging smile. Kaya, every time I see Brother Greg smiling and joining with us in singing Ngumiti, what a joy it gives to us.
The love of Jesus. Sa school namin, ang kumakanta ng mga bata lang eh. Pero dito sa church, kahit matatanda, kumakanta pa rin. The love of Jesus. Sweet and marvelous. Nagiging cute tuloy. Pati yung mga matatanda. Napakasaya mga kapatid. Pero after the convention, kumusta tayo mga kapatid? After the convention, di pa pwede tayo maging pure. But after the convention, kumusta na tayo? Haharap na tayo sa maraming tukso. Haharap tayo sa maraming pagsubok. Mga kapatid, kailangan maingatan natin malinis ang ating sarili sa harapan ng Diyos to keep ourselves pure in the eyes of the Lord, to be acceptable in the eyes of the Lord, to be acceptable. Our service must be acceptable. And in order for us to become acceptable in the eyes of the Lord, we need to keep ourselves pure. Our thoughts must be kept pure. Ang ating isipan. Kapag hindi pa tayo lubusang nagawanan ng mga kapatid, lahat ng negative thoughts na papasok sa isip natin, hahayaan mo yung maglaro sa isip mo. Mga kapatid, this is one thing that we need to understand as Christians, especially to those who are previously converted or recently converted in this convention. Mga kapatid, ang devil, he has the ability to inject negative thoughts sa isip natin. He has the ability. But he doesn't know what is happening in our mind. He only depends his judgment on our actions. Kaya kung ano pumapasok sa isip natin, hinayaan mo yan na mag-ikot-ikot sa isip mo, kahit negative na yan, hindi maglalakon, lalabas yan. Saan? Sa salita? Sa kilos? Sa looks natin? Mamaya nakatingin ka sa kapatid, nagpupulungan. Ang sabi ng Diablo, pinag-uusapan ka. Pinagtatawa ng tao. Tingnan mo, yung kapatid, sinichismis ka. Ganina, nakaganyan ka pa. Mamaya, matagawa ka na. Ang sama na ng tingin mo, bakit you are being affected by those negative thoughts. Mga kapatid, ang isang lubusang pinabanal, hindi niya hahayang maglaro ang maruming isip sa isip niya. Kundi, in a moment, mga kapatid, dadalangin siya sa Panginoon. Panginoon, hindi ba dapat dumadating sa isip ko? Ayaw mong marumihan ang isip ko. I want to keep myself pure in your eyes. So please don't help me to dispel this negative thoughts right at this moment, mga kapatid. Kaya kahit nakita mong pinagbubulungan ka, pupuntahan mo pa, lalapitan mo pa. Mga kapatid, ang ganda ng usapan nyo. Parang ang saya-saya nyo. Ako ba yan? O, di ba? Hindi lang tatalunod ka na. Ako naman pinag-usapan nyo. Hindi naman talaga ako dadalo. Pinag-uusapan na naman ako. Yung parang nag-uusap mo yung takak-taka na hindi ka na dumadalo. Bakit kaya hindi na dumadalo ang kapatid? Pinapanalangin ka. Tapos hindi niya alam kung bakit anong nangyari sa'yo. Nalaman ka mga kapatid sa iba pang kongregasyon. Kaya pala hindi na tumatalo sa iyong kapatid kasi pinagbulungan niyo daw siya. Mga kapatid, hindi na naman gusto ng Diyos sa atin. Amen. Mga kapatid, kailangan nga natin malinis ang ating isip. Kaya mga kapatid, sino ang sisira ng negative thoughts na binibigyan natin ng pansin sa buhay natin? Tayo. There is a battle in the mind, mga kapatid. Remember, always remember that. We are in the battlefield. And if we are weak, pag mahina tayo dyan, lalo tayong titirahin ng Diablo dyan. Kaya malis yan! That is part of carnality. If our heart is pure, our thoughts must be pure. Our words must be pure. I read from one of the book by, I forgot the author, but the title of this article, one chapter of the page of the book is Advice to Those Who Professing a Perfect Love. Naalala ko ito na pinag-aralan namin nila pastor sa sakdal na pag-ibig, payo sa mga nabubuhay sa sakdal na pag-ibig. Iwasan mo ang pag-usapan ang mga kamalian ng iba. Aasin lamang ang iyong kaluluwa. Pero
ba? Enjoy na enjoy. Enjoy na enjoy. Pag ang usapan ay, uy, kapatid, alam mo ba? Dahil tumanggap kanina sa anong service. Ganun. Ganun lang no? Lumabig na sila nito Ganyan, dami tumanggap siya, 10, ganyan. Ganun ba? Hindi praise the Lord. Pero pag ang usapan ay, kapatid, mag-workout sila nito. Hindi na dumalo, magkatampo, nasabutan sila doon, ganun, narinig ko, nabubulungan, ganyan. Talaga? Sino yun? Ano? Tapos, ano nangyari? Pagkatapos, ano ginawa mo? Ano yung pinicturan? Isang ganun pa no? Pag mga negative ang balita, mga kapatid, at mga kabintasan ng mga kapatid, enjoy na nag-uusap. Ang sarap ng hapunan, ang sarap ng tanghalian. Mga kapatid, sa 2015, iwanan na natin. Hindi na matutulog mga kapatid. Hindi na nilalago spiritual. Hindi bubuti ang takbo ng ating relasyon sa Panginoon. Mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, to become a servant of God that can be used by God fully and completely, mga kapatid. Para sa ikalalabo ng iglesia, we need to become sanctified servant of God. Meron tayong banal na buhay, banal na isipan, pati yung lumalabas sa ating bibig ay banal, mga kapatid. Our words are seasoned with salt. May grace ang ating mga usap-usapan. Mga kapatid, alam ko ang bawat isa sa atin, sometime in our Christian life, we commit mistakes. Because in sanctification, we are not free for error and misjudgment. Kahit sino tayo, kahit tayo gano'ng kabanal, darating ang panahon, there will be point in time na magkakamali tayo ng sasabihin. Makakasakit tayo ng damdamin. Pero mga kapatid, pag tayo ay pinasasaktan ng Diyos sa pag-ibig, natututo tayo sa mga karanasan natin. Amen. Kailangan maging acceptable ang taong ito para sa Panginoon, mga kapatid. Mangyayari ang pagmapupuspos ng pag-ibig ng ating puso. Amen. Through perfect love. Mga kapatid, para maging acceptable, our service for the Lord must be motivated by love. Oh, what the wonder the love can do in our lives. One of my favorite words is love. Love. We need love. And this love shared in our hearts must be perfected by the Holy Spirit. Kung hindi, mga kapatid, may limitasyon yan. May hangganan ng pag-ibig na ibinuhos ng Diyos sa ating puso kapag hindi yan pinasaktan ng Panginoon. Kaya pag madali tayo, mga kapatid, bago dumating ang 2015, ipasaktan natin sa Panginoon ang pag-ibig na yan. Dahil one of these days, pag hindi natin tinabayang mapasaktan yan, makatapos ang pag-ibig na yan. Sapagat sabi nga naman ng kasulatan, marami ang pag-ibig ay manlalamig dahil sa sama ng sanlibutan ito. Mga kapatid, ang pag-ibig sa ating puso, kailangan natin yan mapasaktan sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dahil sa pamamagitan ng pag-ibig, love covers the fault of our brethren. Love covers the fault of our brothers and sisters. Makakasakit tayo ng damdamin. Marami tayong maranasan. There will be point in time that we will face severe trials and tests in our Christian journey. Sometimes we will not be able to understand why. Sometimes we cannot understand what's the purpose of God of allowing these things to happen to us. But because of love, because of the power of love, we will be able to stand in the midst of those trials and tests. Because we are more than conquerors through Christ who loves us so much. Ang sikreto para tayong maging matagumpay at maging acceptable ang taong mapasok sa buhay natin, our hearts must be filled with the love of God. Love. Love. Yung pag-ibig, hindi ba rin ma-separate yan sa puso? Love and heart
are inseparable. They always go together. If we have a love, we have a heart. If we have a heart, we have a love. Kaya naririnig natin na sinasabi ng mga iba, wala kang puso. Bakit wala kang puso? Wala kang pag-ibig. Hindi ka marunong magmahal. Manhid ang puso mo, kaya wala kang puso. Sabi nila. Bakit? If there is heart, there is also love. And if we have love, of course, it pertains to our hearts. And if we talk about heart, it involves our feelings. Nararamdaman mo yun. Nakikita mo yun ng kapatid, nararamdaman mo, minamahal mo siya mga kapatid. This year must be acceptable year of service for the Lord if we are filled with the love of God. We have the supreme love for the Lord. We have the love of God in our hearts. We love our brethren. Those who are beautiful and those who are not beautiful. We love them. We kiss them. We kiss those beautiful. We also kiss those who are not beautiful. In reality, there are those beautiful and there are those who are not really beautiful. Di ba? Mga kapatid, may right with that. Merong gwapo at hindi talaga gwapo. Pero mga kapatid, pag mahal natin yung mga kapatid natin sa Panginoon, lahat yan, halikan mo. Di ba? Hindi yung halikan lang natin yung galing ng foreign country. Kasi, syempre, alam mo na, maganda, gwapo, pero yung mga galing ko sa medyo buntong-buntong, alam niyo mga kapatid, in the family of God, we are equal with one another. And if we are going to use our literal eyes, there are those who are beautiful in our eyes, and there are those who are not beautiful in our eyes. But if we are going to use our heart, every one of us is beautiful and handsome in our heart. Walang hindi maganda, walang hindi gwapo, lahat tayo ay beautiful in the eyes of God, and so for the children of God, we are beautiful. And we love one another. We love each one of us, mga kapatid. Alam niyo ba, mga kapatid, in order for us to learn to love the person, you have to know that person. Amen. Yung iba, sabi nila, buti pa sila close, kami hindi. Yung kapatid naman na hindi, tuloy ito mas mahal niya siya kaysa sa amin. Mga kapatid, sa Iglesia ng Diyos, huwag tayo nag-iisip ng ganon. Ilagay lang natin ang sarili natin sa realidad. Pag magkasama kayo sa isang congregation at lagi kayong nag-uusap, kilala mo siya. Hindi ba mas mahal mo siya kaysa doon sa hindi mo pa masyadong kilala? Huwag tayong maging hindi totoo. Di ba? Pero it does not mean na hindi mo mahal yung kapatid na hindi mo lagi nakakasama. So in order for us to learn to love them, get to know them. Kaya nga kausapin natin siya. Kinakausap mo, inaalam mo yung buhay nila para matutunan mo siyang mahalin at lumalim ang ating pag-ibig sa mga kapatid sa Panginoon. There is one experience na nabasa ko ni Abraham Lincoln. Meron yata nagpadala sa kanya ng letter na hindi niya nagustuhan na nagsasalita sa kanya ng hindi maganda. Alam niyo, sabi ni Abraham Lincoln, I got to know that person. Kailangan ko siyang makilala. Alam niyo mga kapatid, pag di natin kilala mga kapatid, huwag tayo magsasalita ng marami tungkol sa kanya. Bakit? Hindi natin siya kilalang mabuti. 15 years mo siyang hindi nakasama, tapos ngayon sasabihin mo nagbago na siya. Nakita mo ba ang buhay niya sa loob ng 15 years? Kasama mo ba siya sa bahay? Para sabihin mong nagbago siya? Well, it depends on your meaning. What kind of changes you have to observe? Anong klaseng changes ang ma-observe mo sa kanya? Mga kapatid, there is only one permanent in this world. And that is change. Araw-araw, we are changing every day. We are changing every day. We are growing every day. If you say to your brother, nagbago ka na, kung ang ibig mo sabihin, lalo kang gumanda, ay maganda yun. Pero pag ang sasabihin natin, nagbago ka na, dahil tumaas ka na, yumabang ka na, hindi ka na nang babate,
ito, gawin na gawin natin. Ano kaya ang kailan? Alam niyo mga kapatid, I've learned so many things in my experience. Sabi nga sa mga nababasa natin quotations sa Facebook, napakaganda. Be sure na yung mga sinishare natin doon, hindi lang share. Like and share, pero walang absorb sa puso. Diba? Share lang ng share, like lang ng like. Sabi nga sa messenger ko, like ng like sa mga pinost ko. Wala pang 1 minuto, nakalike na. Sabi ko, pinasa mo ba yung pinost ko bago mo ni-like? O, naman mo ako, haba mo eh. Pinasa mo ba, naintindihan mo pa, ba't mo nila-like? O naman, naintindihan naman namin. Di ba yan naman lagi mo sinasabi sa amin? Yung iba, like ng like. Pero hindi naintindihan. Hindi na-absorb sa puso. Mga kapatid, sa walang ito, we need to get to know our brothers and sisters. If there is something na nagbibigay sa atin ang question mark sa kanya, alamin mo yung directly sa kanya. Bakit siya gano'n? And you will find out they need greater love than those who are treated us with kindness. Be kind to unkind people. They need it the most. Huwag tayo maging mabait na sa mga mabait lang sa atin. At yung hindi na mabait sa atin, hindi na tayo mabait sa kanila. Bakit yan natin masusuko kung gaano tayo magmahal, mga kapatid? Ang minamahal natin, yung mga hindi nakakaramdam ng pagmamahal. Sila kailangan natin minamahal na mabuti. Hindi natin minamahal yung natin nagbibigay sa atin. Nagsusukan ka sa bulsa, mahal na mahal mo siya. Sinabi niya sa'yo, ang ganda mo sister, oh I love you my sister. Pero pag sinabi sa'yo, ang negative, hindi mo na siya mahal. Mga kapatid, sa umaga ito, we need to grow in love. We need to increase our love, and that can be obtained through sanctification when we consecrate ourselves to God, and we need to ask the Lord to protect our love for our brothers and sisters. Kailangan natin ang pag-ibig na yan ay lumago sa buhay natin, mga kapatid. Sapagat kung ang pag-ibig na ito ang nawawala sa ating mga kapatid, hindi natin mararanasan ito, magkakaroon tayo ng limit sa pag-ibig natin sa kapatid. There will come a time na meron magagawa mga kapatid natin sa mga sa atin na hindi maganda. At pag hindi na pasaktan ang ating pag-ibig sa kanila, hindi na tayo magbabatian. Pero salamat sa Panginoon sa umagang ito. What a great experience to fall in love with our brethren. What a wonderful experience to fall in love with your enemies. What a wonderful experience to fall in love with the people of God, mga kapatid, na makita natin sila sa kanilang mga kahinaan. And yet, we cannot deny the fact, the truth, the feeling that we have in our heart that despite the weakness, despite the infirmities of our brothers and sisters, still we love them. Mahal mo pa rin siya, mga kapatid. Like mga kapatid, yun lang na yun. Minsan, yung mga kanila i-explain. So after mo na-experience yun, dahil sa tagumpay na binigay sa iyo ng ating Panginoon, sabi natin sa awitin na God will make this trial blessing. Sabi ko sa awitin na yun, now I'm standing on the mountain, looking back, I can see when I was in that lowest valley, His strong hands was leading me. Oh, it's good to see the mountain and taste the victory. Bakit? Yung pinagdaanan mo, akala mo hindi mo na makakaya. Pero thank the Lord for the power of love. You are able to stand. And until now, we stood in the test of time because of love. So mga ito mga kapatid, the year of the Lord for this 2015 will become acceptable service for the Lord if we are going to commit ourselves for the service of the Lord. Sabi dito sa Acts chapter 20, verse 24, akin pong babasahin dito sa Acts 20, verse 24, sabi po niya rito, dapat po at hindi ko minamahal ang aking buhay na walang sa akin ay mahalaga. Bagamat ko lang ang aking natungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Yesus na magpatotoo ng Ebanghelyo ng Diyos. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself, so that I might finish my course with joy in the ministry. Sa mga ito mga kapatid, the year 2015
yan sa gawain ng Panginoon. Amen. In the congregation, mga kapatid, kailangan at least majority sa congregation ay napabanal. Pag hindi napabanal ang member ng congregation, mga kapatid, hindi lalago ang congregation. Kailangan committed. Maraming gawain ang nawawala dahil hindi committed ang mga kapatid sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi ganun katatag ang gawain. Pag kailangan i-commit natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Doon sa Santa Maria, meron na tayong kapilya doon sa tulong ng Panginoon, salamat sa Diyos. Sa totoo lang, wala pang titulo yung aming kapilya. Hindi pa namin mapagawa dahil may problema yung lote. Nawalan kami ng pag-asang may patapos yung kapilya dahil malabo pa ang titulo. Alam ko, pag walang titulo, hindi priority tulungan o kaya ay ipatayo. Pero alam nyo, mga kapatid, I believe it's not about the title of the land. It's about commitment to God. Kung nagtayo ang kapilya sa isang lugar at may mga committed sa Panginoon sa paglilingkod, ang kapilyang yan ay sa Panginoon. Hindi yan mapupunta sa iba. Kahit wala yung titulo, sa Panginoon yan. Hindi yan mapupunta kay Panginoon. At kung committed ang mga naglilingkod dyan sa Panginoon, hindi yan pababayaan ng Panginoon na mawala o masira kahit walang pinanghawakan titulo ng lupa. Yan ang dapat may lalay sa puso natin sa paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. It's not on the paper. It's in on our commitment for the Lord. Ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso natin, mga kapatid. Pababayaan ka ng Diyos ang gawain ng Panginoon Masila. Kung makita niya doon ang mayroong mga committed sa paglilingkod sa Panginoon, I will build my church and no one can prevail in this church. Walang makakapanay dyan pag yan ay sa Panginoon, pag yan ay sa gawain ng ating Panginoon, dahil mayroong mga commitment sa gawain sa paglilingkod sa ating Panginoon. So, para ito, mga kapatid, we need commitment. To be acceptable, our service to God. We need commitment, mga kapatid. We need to establish our service for the Lord. Ang commitment sa Panginoon hindi nakukuha sa ordination. Huwag natin sabihin, i-commit ko ang buhay ko sa Panginoon pag na-ordain na ako. Ang dami na-ordain, pero wala na sila ngayon. Sa araw ito, mga kapatid, we need commitment to the Lord. Ang commitment natin, hindi sa tao. Amen. Ang commitment natin, hindi kay pastor. Amen. Ang commitment natin sa Panginoon. He is our Master. We are giving glory to our Master. We are not displaying enthusiasm and our perseverance and our service in the eyes of our brethren, in the eyes of many ministers of God. We are not doing that for the ministers. We are not displaying our enthusiasm. We are not displaying our service. We are doing that for the glory of God. Kaya pag tayo committed sa Panginoon, it does not matter if your name is mentioned or not. Hindi mahalaga kung nababanggit ang pangalan mo o hindi. Pag nababanggit ang pangalan mo, pumapalakpak ang tenga natin. Gumagano. Pag hindi nabanggit ang pangalan natin, hindi binanggit ang pangalan ko. Alam mga kapatid, pag tayo committed sa Panginoon, if we are sanctified servant of God, all the glory for the Lord. We do not claim the glory of God. The glory for the Lord. Sabi nga ni Pablo, if I please man, I am not a servant of God. We are not seeking prominence. Like mga kapatid, itong mga tumatayo, naupo dito sa harapan. I appreciate them so much. I love them so much. Pero alam mo mga kapatid, hindi yan ang basihan na tayo merong mas nagagawa sa Panginoon. At tayo mga kapatid ay prominent sa Iglesia ng Diyos dahil nakaupo tayo dyan. No. Even then, they are not claiming that they are prominent member of the Church of God pero nakaupo sila dyan. Hindi yun ang ating basihan.
It is our relationship with our Master. And that can be if we are committed in the service of the Lord. Sa mga kabataan, nung isang gabi, nakita ko yung presentation ng mga kabataan. I am sorry if the message that take so long for this morning. I hope you not get hungry yet. Sa mga ito mga kapatid, yung mga kabataan nakita ko, nag-present, alam nyo, mula pa ng first day, siyang-siya yung kalooban ko eh. Kasi yung mga kabataan sa amin, hindi ganun active. Nakita ko sila, nakaka-inspire. Mula ka doon sa mga batang gusto magpastor, hanggang doon sa mga intermediate, hanggang doon sa mga talaga na, college level na, nakakatuwa. Meron ako isang katabing kabataan dyan na bata pa nakikita ko na dito sa paligid. Habang nag-represent sila, sabi ko, di ba dati kasama ka dyan na nag-represent? Oo nga po eh. O nasa na yung batch nyo? Wala na nga pong natira. Buti ninakita ko isa pa na kasama doon sa mga kabataan. Mga kapatid, ang paglilingkod pa natin sa Panginoon mga kabataan ay batch lang. Yearly lang. After 5 years kaya, nasa na kaya yung batch na mag-represent dito? Mga kapatid, I encourage the young people to commit yourselves to the Lord. Sa gawain ng Panginoon. Ang daming talento, your talents, your skills, kailangan pagamit natin yan sa Panginoon. Kailangan ibigay natin yan sa Panginoon. Dahil pag hindi, baka darating ang panahon, yung ganda ng boses mo, umaawit tayo sa Panginoon dito. Baka isang araw nakita ka namin, nandun nakasakay kami sa bus, nandun ka sa TV, kumakanta. Sumasali sa Philippine Got Talent. Mga kapatid, baka isang araw makita ka na lang natin ang kumakanta sa video kehan. Pag hindi natin kinumit ang ating talent sa Panginoon, mga kapatid, nakakalungkot. Ako'y nalulungkot doon sa mga kabataan. Kahit doon sa atin. Ang gagawin, napakaganda ng boses. Pero, dumarating yung panahon yung boses gagamitin na sa sanlibutan. Hindi mo pa palain ng Panginoon. Pag yung mga talent natin, ginamit natin yan para sa gawain ng Panginoon. Every time you sing here for the Lord, napakaganda ang boses. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Pagpapalain namin yan ng ating Panginoon. Alam yung mga kapatid, napakahalaga yan sa iglesia. Yung mga talent, yung mga presentation, yung mga kumakanta, napakaganda ng kanilang mga talent. Gamitin natin yan sa kululuwalhati ng ating Panginoon. Mangyayari yan kung ihandog natin ang ating buhay natin sa ating Panginoon. So mga ito mga kapatid, we need consecration para ang buhay natin may bagamit natin sa ating Panginoon. So mga ito mga kapatid, sa paglilipad natin sa Panginoon in the year 2015, magiging acceptable ito for the Lord if we are going to examine ourselves. I believe that the sanctified Christian is always examining themselves before the Lord. Matatapos na ang taon mga kapatid. At habang matatapos na ang taon ito, darating ang bagong taon. Search our hearts. Sabi nung aking narinig na isang mensahero, may mga kapatid na magaling mag-examine ng buhay ng iba. Sa mga ito, examine natin yung buhay natin. Examine natin yung sarili natin. Are we filled with the love of God? Do we have soul burden? A sanctified Christian, a sanctified servant of God, wants to see souls saved, being saved from the life of sin. Christians or the church has been or being edified. Kung nakita natin sila lumalapit dito sa harap, alam niyo mga kapatid, walang mapaglagyan ng kagalangan yung aking puso na makikita yung mga kapatid na lumalapit sa harap. Dahil ibig sabihin na palalakas sila sa kanilang buhay spiritual. Examine ourselves, mga kapatid, sa umaga ito. Ano ang ating kalagayan sa harapan ng ating Panginoon? If you are not yet sanctified this morning, this is the time. A servant of God must be a real Christian in theory and experience and in practice. Examine ourselves. Do we endeavor to seek for
eyes of the Lord. So, paano ito mga kapatid? Kung meron pang natitirang karumihan sa puso natin. Dahil darating ang panahon sa buhay natin, makakaranas tayo mga kapatid ng mas mabigat pang pagsubok. Pero if we are sanctified, the Comforter will be our assistance. The Comforter will never leave us. So, anong ito mga kapatid? Search our hearts. Ang taon ba ito ay magiging taon para sa Panginoon? Magiging taon ito para sa Panginoon kung inayos natin ang relasyon natin sa Panginoon. So, mga ito, I don't know who are those who are still in sin at this moment. Sa mga hindi pa tumanggap sa Panginoon, mga kapatid, kung tayo umuwi ng convention na hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon. So, mga ito, mga kapatid, God is calling for each and every one of us to come to the Lord and once and for all, consecrate our lives to God. Sa mga nagtatago sa ating puso ng kalagayan natin, alam niyo mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon, he that neglect little things will become a victim of little things. Sa mga maliit na pagkukulang natin sa Panginoon, I believe, sa aking nabasa, sa isang nabasa ko, sabi doon, a sanctified Christian is endeavoring to examine himself day after day, minute every minute, and always see to it that when he preach sanctification and holiness, he must possess first the experience before he exhort others to have this experience. Mga kapatid, kanina umaga, pinagpala ako ng Panginoon. So, mga ito mga kapatid, I'm not worthy servant of the living God if I preach this without having experienced it first. I am only isa lang akong batingaw na umalingaw kung aking pinapangaral sa inyo sa umagang ito ay hindi natin karanasan. Sa umagang ito, I encourage everyone, try to be sanctified. Try to consecrate ourselves to God. Search our hearts. Sabi nga ni Aling David, search my heart, O God, and see if there is wicked ways in me. Cleanse me and purify my heart para maging acceptable service ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Sa umaga ito, whatever malice ang meron pa sa puso natin, the last verse that I want to read to you this morning, mga kapatid, from the Ephesians chapter 4, sabi nga dito sa Ephesians chapter 4, sabi nga dito, huwag ninyong pighatigin ang Espiritu Santo ng Diyos at sa Kanya'y kayo tinatakan hanggang sa kaalawan ng pagtatapos. Ang lahat ng kapalitan, lahat ng kagalitan, lahat ng pagkakaalit, lahat ng madaldalan, panlilipat, mga alisnawa sa inyo, pati ng lahat ng mga masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga bagit, mga patawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ang pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Mga kapatid, search our hearts. Is there still bitterness in our hearts? Do we still hold grudges? Meron pa bang negative, unforgiving spirit? Will we forgive? We need to forgive. Amen. Sa mga ito mga kapatid, once and for all, before the end of this year, mga kapatid, this is the last day of our convention. Lay down everything on the altar. At ang Diyos, tutulong sa atin. Search our hearts. Saligsigin natin ang ating puso sa umagang ito. Ang Diyos ang siyang magpapakita sa atin ng ating pangangailangan at ang Diyos ang magbibigay sa atin ng isang kalugod-lugod na taon sa taong 2015. Tayo lang tayo tumayo, tayo po ay manalangin sa